Sinabi ng Allah Ta'ala sa banal na Quran na ang tungkulin mo ay patuloy na ipaalala at payuhan ng mga tao. Gayon din ang ipanalangin sila. Hindi ito nangangulugan na kung hindi sila agad tumugon, ikaw ay dapat nang sumuko. Hindi ka dapat sumuko. Dahil inaangkin nila na sila ay Ahmadi at ayaw nilang maalis mula sa Jamaat. Tungkulin natin na gawin ang lahat ng ating makakaya upang maibalik sila sa tunay na diwa ng Ahmadiyat sa paraang itinuro sa ating mga aklat. At higit sa lahat, ayon sa banal na Quran, ipaunawa sa kanila na ito ay mga utos mula sa Allah. Halimbawa, sinasabi ng Quran na magsuot ng disente at maayos na kasuotan. Ito ay isang kautusan mula sa Quran. Sinasabi rin ng Quran na magsuot ng hijab at sumunod sa parda. Ito ay utos ng Quran. Hindi lamang ito patakaran ng Ahmadiyya Muslim Community, hindi natin ito basta ipinapataw sa kanila, kundi ito ay isang malinaw na kautusan mula sa Quran. At marami pang iba tulad ng pagbabasa ng banal na Quran, tilawat, at ang pagsasagawa ng 5 beses na pagdarasal, salat. Kaya't ito ang mga bagay na dapat mong ipaalam sa kanila. Gawin mo ito ng may pagmamahal at mahinahong pagpapaliwanag upang maunawaan nila na ang ginagawa natin ay para sa kanilang kabutihan. Tayo ay nagmamalasakit sa kanila at nais nating ligtas sila mula sa masamang impluensya ng lipunan. Kapag naunawaan nila ito, darating ang araw na susunod sila sa iyo. Dapat din nating ipanalangin sila. Siyempre, ngunit kung pagkatapos ng 1, 2, 3 o kahit 4 na beses ng pagpapayo ay titigil ka na? Hindi, dapat tayong maging matiyaga at patuloy sa ating pagsusumikap. Ito ang itinuro sa banal na Quran at ito rin ang utos na ibinigay sa banal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patuloy mo silang payuhan, paalalahanan at ipaliwanag sa kanila ang magagandang aral ng Islam. Yan ang iyong tungkulin. Tama ba? Kung ang iyong mga miyembro ng Amila maging sa nasyonal, panrehiyon o lokal na antas ay aktibo at sumusunod sa iyong mga plano at programa, nangangulugan ito na nakamit mo na ang 50% o higit pa ng iyong layunin. Kaya tiyakin mo kung talagang isinasakatuparan ba ng iyong Amila members ang iyong mga plano. Kapag sila mismo ay nagpakita ng mabuting halimbawa, tiyak na susunod din ang iba pang mga miyembro. Tama ba? Kapag tayo mismo ang naging mabuting halimbawa, doon natin maaaring asahan ng mas mabuting resulta. Tama ba, Sadal Sahiba? Jazakallah, naway pagpalain ka ng Allah. Assalamualaikum warahmatullah.